We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. May person of interest na ang Police Regional Office Calabarzon sa pagkawala ng beauty queen at public school teacher na si Catherine Camilon. Tiniyak naman ng otoridad na mas paiigtingin ang investigasyon sa pagkawala ng beauty queen. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Itinaas na sa Police Regional Office Calabarzon ang investigasyon sa nawawalang public school teacher at Miss Grand Philippines candidate mula Tuwi, Batangas na si Catherine Camilon na 12 araw nang hindi nakakauwi sa kanilang tahanan. Nauna nang naiulat na nawawala si Camilon noong October 12 ng gabi. Ayon sa PRO Calabarzon, may persons of interest na sila sa pagkawala nito. Sa ngayon po, mayroon na pong kinukonsider tayo na persons of interest, but of course hindi pa po natin maibibigay yung ibang detalye, but still po tuloy-tuloy po tayo at yan po ay tinututukan natin. Sa isinagawang case conference ng PRO Calabarzon kahapon sa Laguna ay pinakita ng pulisya ang mga CCTV footage kung saan makikita ang pagdaan ng sasakyan ni Camilon sa ilang mga bayan sa Batangas matapos itong mamataan sa isang mall sa Lemery noong October 12 dakong 7:24 ng gabi. 8:07 ng gabi makikita ang pagdaan ng sasakyan ni Camilon sa Poblasyon 1 sa bayan ng Santa Teresita. 8:10 nang dumaan ito sa Barangay Muzon sa bayan ng San Luis. Sa pagitan ng 8:24 hanggang 9:25 ng gabi makikita ang pagdaan ng sasakyan sa ilang mga barangay sa Bawan. Sa kuha ng CCTV mapapansin na tila may isa pang kasama si Camilon sa loob ng sasakyan. 9:53 ng gabi lumabas na ng Barangay San Agustin sa Bawan ang sasakyan at eksaktong 10:00 ng gabi ding iyon ang huling mamataan ng sasakyan na lumabas ng Barangay Road na sakop ng Barangay Santa Maria. Nakikipagtulungan na raw ang PRO Calabarzon sa CIDG at HPG para matunton ang sasakyang gamit ng dalaga. Umabot naman sa 200,000 pesos ang pabuya sa makapagtuturo sa kinaroroonan ni Catherine Camilon na nagmula sa Vice-Gobernador ng Batangas at ang business sector ng PRO Calabarzon. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan muli ng pahayag ang mga kaanak ni Catherine pero wala pa silang tugon sa aming mga text at tawag. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Sa ika-6 na araw na pangangampanya ng mga kandidato para sa barangay at SK elections, patuloy pa ring nakakakita ng campaign posters ang COMELEC na nakalagay sa mga ipinagbabawal na lugar. Kaya mga yan, pinagbabaklas ng otoridad. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Sa ika-6 na araw nga ng campaign period para sa barangay and SK elections ay may nakikita pa rin yung COMELEC na mga campaign materials na nakalagay o nakadikit lang kung saan-saan. Wala pa ring patid ang pagsuyod ng mga kawani ng COMELEC Batangas City sa mga bara-barangay para magtanggal ng campaign posters na wala sa tamang lugar at sukat. Sa 5 araw ng kanilang Oplan baklas, umaabot na sa mahigit 10 kilo ang nakolektang election material sa lungsod. Bagamat tama ang sukat ng karamihan, nakadikit naman ito sa mga ipinagbabawal na lugar gaya ng poste, kable ng kuryente at mga puno. Wala pang naibibigay na datos ang COMELEC Batangas Province sa dami ng nakumpiska sa lalawigan. Pero kumpara noong 2018 BSKE, kapansin-pansin na bumaba raw ang bilang ng mga nababaklas nila ngayong taon. It's big. If it's like, we could say 80 to 90%, yes. 80 to 90% mas mababa ang proliferation ng illegal campaign materials. Ang mga nakukumpiskang campaign materials, kung hindi man i-recycle ay pinapaubaya na raw sa City and Municipal Engineering Office para sa proper disposal.
Alam na raw dapat ng mismong kandidato at mga supporter nito ang mga tamang lugar sa pagkakabitan ng election materials. Habang papalapit na ang eleksyon, nadaragdagan pa ang nai-isyuhan ng show cause order dahil sa premature at illegal campaigning. Umaabot na sa mahigit 190 na kandidato ang hinainan nito. Ang kadamihan natin dyan, ang show cause order natin, ang karamihan natin dyan yung before, prior to the campaign period. At ang kadamihan dyan, social media. Premature campaigning, yung mga kontra-epal din na andyan sa street. Hanggang October 27 pang itatagal ng Oplan Baklas ng mga otoridad. Ace, yung sinasabi sa atin ng Comelec Batangas na kesa nga naman daw masayang lamang yung ginastos nitong mga kandidato sa pag-iimprenta ng mga campaign posters ay sumunod na lamang sa guidelines lalo at tinalakay na naman daw ito noong panahon ng information drive. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. Nagdulot ng pagbigat sa daloy ng trapiko ang truck na muntik nang tumagilid sa barangay Tingga Itaas sa Batangas City. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Nagdulot ng pagbigat sa daloy ng trapiko kahapon ng hapon ang trailer truck na ito sa bahagi ng barangay Tingga Itaas, Batangas City. Sa video mula sa Traffic Development and Regulatory Office o TDRO, makikita na bahagyang nakatagilid ang mga kargang plywood ng truck kaya hindi na rin ito nagawang makaahon pa. Allegedly, ito ay overloaded at lumuwag ang pagkakatali nito na naging sanhi kung bakit hindi ito makaahon. Halos umabot ito ng 3 oras kasi kailangan pa nating hintayin yung pinaka-rescue na sasakyan noong kumpanya and then mailipat yung ilan sa mga plywood nang sa ganon ay may angat ito. Mula pa sa Laguna ang naturang trailer truck at patungo sana sa Taysan, Batangas upang mag-deliver ng mga plywood. Walang naitalang nasugatan o nasaktan sa insidente. Samantala, pinag-aaralan na ng Batangas City LGU at DPWH ang paglalagay ng weighbridge sa barangay Tingga Itaas na siya umanong susukat sa bigat ng mga kargadong sasakyang dadaan sa lugar upang maiwasan ang aksidente. Pabor dito ang rider na si Jeric na halos kada linggo raw dumaraan sa lugar. Pagkaano kasi dito, malalaki masyado yung truck na dumadaan, overloaded na yun, halata naman. Kaya sira-sira na yung ibang kalsada dyan Nakakasira ang suspension ng ibang motor. Ayon sa Batangas City LGU, nakikipag-ugnayan na sila sa iba pang mga ahensya at pribadong sektor ukol sa planong paglalagay ng weighbridge may 5 metro ang layo bago sumapit ang kurbadang bahagi ng barangay Tingga Itaas. Tayo po ay nakipag-ugnayan na rin sa DPWH at saka sa LTO, sa Highway Patrol, nang sa ganon ay masukat, matimbang ang karga nitong ating mga dumadaang trucks. Kailangan pong matimbang nang sa ganon malaman natin kung ito'y overloaded at matiketan at mapagmulta sila sa naturang violation. Ayon naman sa DPWH, gumagawa na rin sila ng paraan para maisaayos ang ilang mga sirang kalsada sa lugar. Nasira na nang nasira yun. Meron naman akong ngayong 2024 gagawin. Ginagawa na yan. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pag-uusap ng Batangas City LGU at DPWH sa mga gagawing hakbang para maiwasan ang aksidente sa bahagi ng barangay Tingga Itaas, Batangas City. Kasama si J. Armanhares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Nagdadalamhati pa rin sa pagkamatay ng kanilang padre de pamilya ang kaanak ng napaslang na barangay chairman sa Taal, Batangas. Hahalili naman ang misis ng nasawing biktima sa kandidatura ng asawa. Narito ang report ni Paul Hernandez. Halos 2 oras ang itinagal sa loob ng Batangas Prosecutor's Office ng pamilya ng napaslang na barangay chairman na si Erasmo Hernandez ng Poblacion Zone 10 Taal, Batangas itong Setyembre 5. Dito nila isinampa ang kaso laban sa mga umano'y panibagong sospek sa pagpaslang sa padre de pamilya. Bukod dito, wala nang ibinigay na iba pang detalye ang mga otoridad at pamilya. Higit 1 buwan ang lumipas, nagdadalamhati pa rin ang pamilya. Si Cheska, emosyonal pa rin tuwing naaalala ang ama. Yung nararamdaman po namin, hindi pa rin po namin ma-explain kasi syempre we were still grieving po sa nangyari sa papa. Sa kabila niyan, masaya na rin daw ang pamilya sa itinatakbo ng investigasyon sa kaso. Tinitiyak ngayon ng pamilya na hindi nila lulubayan ang kaso hanggat hindi nakakamit ang hustisya para sa ama. Tinambangan ng biktima sa tapat ng barangay hall ng 2 motorcycle riding criminals. Tatakbo pa sanang muli sa pagkapunong barangay si Hernandez. Pero dahil hindi na ito mangyayari, ang misis na niya ang magpapatuloy ng laban. Siya na raw ang hahalili sa kandidatura. Sana po yung suporta nila sa husband ko, ganoon din po sa akin. Patuloy pang gumugulong ang investigasyon sa kaso. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez,
Balitang Southern Tagalog. Dumarami na ang mga nagpapareserve ng bulaklak habang papalapit ang undas ayon sa ilang tindera. Samantala, ipinaalala naman ng Simbahang Katolika ang kahalagahan ng pagbisita sa mga yumao. Nagbabalik sa report si Paul Hernandez. May pre-order na ng bulaklak sa pwestong ito ni Girlie sa Batangas City. Karamihan sa November 1 ang pika para dalhin sa sementeryo. Mabenta ang mga naka-pre-arrange ng bulaklak na mabibili mula 150 pesos hanggang 1,500 pesos. Depende sa laki at klase ng flower arrangement. Nagpapareserve na rin po kami sa Dangwa. Tapos naluwas din po kami para mamili dun po ng mga bulaklak. Pero paalala ng simbahan, hindi kailangan ng magarbong arrangement ng bulaklak para sa mga mahal sa buhay na yumao. Mas mahalaga pa rin daw na naalayan ng mga ito ng dasal sa mismo nilang himlayan. Ang maganda po yung simple lang, hindi mo pagarbuhan, hindi palakihan. Ang bulaklak ay pag-ibigay din ng dasal, pag-ibigay din ng kahalagahan sa yumao nating mga kapatid. Hindi na rin daw usapin kung kailan dapat dumalaw sa mga namayapang miyembro ng pamilya, kaanak o kaibigan. Todos Los Santos man daw o hindi, pwede silang dalawin. Ang maganda po ngayong sandaling ito ay we have a long weekend. Kaya sa ating grab nating opportunity na kahit po hindi November 1, November 2, kapag tayo nagkaroon ng pagkakataon para hindi masyadong siksikan. Ipinapaalalang gawing taimtim ang pagbisita sa mga yumao, iwasan ang pagpapatugtog ng malakas at iwasang tapak-tapakan ng mga nicho. Sa huli, gaya ng ibang sagradong lugar, dapat din daw na magbigay galang sa mga yumaong nakahimlay sa sementeryo. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Good news mga kapuso, naghahanap ang Kapuso Network ng Master Control and VTR Automation Engineer, TV Transmitter Technician, Electromechanical Engineer, Satellite Systems Engineer, Junior Media Asset Management System Support Engineer at iba pa na makikita sa inyong TV screen. Para sa kompletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. 7 piraso ng pinaniniwalaang Japanese vintage projectile ang natagpuan sa isang bakanteng lote sa Sariaya, Quezon. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Nagulat ang isang magsasaka sa barangay Mamalauno sa Sariaya, Quezon nang mahukay sa kanilang bakuran na nasa 7 piraso ng Japanese vintage projectile na ibinabala sa isang mortar weapon. Sa investigasyon, nasa 40mm ang tinatayang sukat ng mga ito na pinaniniwala ang ginamit noong panahon ng World War II. Indikasyon po na may mga tumira din doon nung panahon po ng World War II. Ayon sa mga otoridad, hindi lang ito ang unang beses na nakakita sa bayan ng Sariaya ng mga pampasabog. Sinasabing delikado pa rin ang mga lumang kargamentong ito kahit ilang dekada na ang tanda nito. Hindi ipinapayong itago lang basta-basta ang mga World War II projectile. Kung sakali man meron tayong matagpuan ulit na mga ganong klaseng lumang bala ay i-report sa ating kapulisan para ibigay po natin sa ating EOD for proper safekeeping pag-anuan po ng mga bata. Nasa pangangalaga na ngayon ng Quezon Provincial Explosive Ordnance Disposal Unit ang mga narecover na bala. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Itataas ang Code White Alert status sa mga pampublikong ospital simula sa October 28 ayon sa DOH. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Ipatutupad ng Department of Health o DOH ang Code White Alert status sa mga public medical facilities o pampublikong ospital bilang paghahanda sa nalalapit na barangay and SK elections hanggang sa paggunita ng undas.
Ayon sa DOH Calabarzon, epektibo yan hating gabi pa lang ng October 28. Ibig nitong sabihin, on standby na ang lahat ng medical professionals. Alam naman ho natin na maraming galawan ng tao pagka ganitong mga panahon, ganitong event. We just want to be ready so that hindi ho tayo mako-catch off guard. Sa Batangas Medical Center o BAT-MC, mas magiging tutok ang mga staff mula emergency room, operating rooms, hospital ward at ICU. Ayon pa sa DOH, itinataas ang Code White Alert tuwing may mahalagang okasyon at aktibidad sa bansa. Pagtitiyak na mabilis na makatutugon sa atensyong medikal ang mga health professionals. Ang leave po ay pwedeng i-retract at any time pagka ganitong Code White. Standby po, hindi po pwede masyadong malayo or yung inaccessible. Kailangan laging within contact range or may means of contact ang mga empleyado ng kalusugan. Mananatiling nakataas ang Code White Alert hanggang November 5. Samantala, dahil inaasahan ng long weekend, ipinapayo ng kagawaraan sa publiko na agahan na ang pagpunta sa sementeryo para makaiwas na rin sa mas maraming buhos na magsisidalaw dito. Sa ganitong pagkakataon daw kasi madali ang hawaan ng sakit. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Wagi ang LPU Pirates sa naging laban nila kontra JRU Heavy Bombers sa score na 99-96. Naritong report. Wagi at nakuha ng LPU Pirates ang pagkapanalo sa naging harapan nila kanina ng JRU Heavy Bombers sa score na 99-96. Baka sa mga player ang kagustuhang makuha ang pagkapanalo, dahilan para maging dikit ang laban ng dalawang koponan. Lamang ng 1 puntos ang LPU Pirates sa first half ng laro. Sa huling quarter, deadlock all 87 at huling 30 segundo na lang ang natitirang oras sa laro. Dahil sa matinding depensa ng parehong koponan, nagresulta ito sa overtime. Sa extra period, mas naging mainit ang mga bitaw ng bola ng parehong koponan at naging dikit pa rin ang palitan ng puntos. Ngunit mas nanaig ang LPU Pirates at nasungkit ang pagkapanalo. Samantala, abangan bukas ang tapatan ng Letran Knights at Perpetual Altas na susundan ng bakbaka ng Benil Blazers at Mapua Cardinals simula alas 2 ng hapon live sa GTV. Ace Medrano, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, maging bahagi ng nangungunang TV and radio network sa bansa. Naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod: News Production Specialist, News Program Specialist, Junior Desk Editor, News Assistant Video Journalist, DNG Specialist, Moving Image Editor, Video Graphics Artist, Senior Editor, Social Media Specialist, Content Producer, at iba pang posisyon na makikita sa inyong TV screen. Para sa kompletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nakaapekto sa ilang bahagi ng bansa ang hanging amihan at shear line ayon sa Pag-asa. Naritong report. Walang nagbabadiyang sama ng panahon o bagyo pero patuloy na makakaranas ng pag-ulan ng ilang bahagi ng bansa. Dahil pa rin yan sa northeast monsoon o amihan at shear line na binubuo na makapal na ulan dahil sa pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin. Bagamat ayon sa Pag-asa ay humina na ang epekto ng shear line, posible pa ring maramdaman ang epekto nito sa ilang lugar. Posible ring magkaroon ng thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may pag-ulan sa ilang bahagi ng Mimaropa at Calabarzon. Posible ang malalakas na ulan sa ilang lugar kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Maaari ding ulanin ang iba pang bahagi ng bansa gaya ng Northern at Central Luzon, Visayas at Mindanao. Ace Medrano,
Balitang Southern Tagalog. Arestado ng Balayan Police ang 31 anyos na lalaking si Elias Ryan, residente ng Barangay Lanatan, Balayan, Batangas, matapos nitong batuhin ng bintana ng kanyang kapitbahay. Agad rumesponde ang punong barangay sa lugar at pinakalmang sospek. Pero ilang oras lang daw ang nakalipas, muli umanong nanggulo ang sospek at walang tigil na kinatok ang pintuan ng isa pang kapitbahay. Nang buksan ng pangalawang kapitbahay ang pintuan, bigla na lamang daw siyang pinukpok ng plastik na paso. Ayon sa pulisya, nakainom ng alak ang sospek at dala umano ng kanyang kalasingan kaya niya nagawa ang insidente. Nasa kustudiya na ngayon ng Balayan Police Station ang sospek na naharap sa kukulang kaso. Pag nakainom po tayo, as much as possible, manatili lang po sa bahay para po makayusin po ng gulo. Dapat alam po natin ang limit nating iniinom para hindi po tayo napapasangkot sa gulo dahil sa kalasingan po. Patuloy na nakapagtatala ng kaso ng rabies sa lalawigan ng Marinduque. Sa pinakahuling tala, isa ang nagpositibo ngayong araw sa bayan ng Mugpog base sa isinagawang rapid brain test sa isang alagang hayop. Sa kabuuan, 12 alagang aso ang positibo sa rabies sa lalawigan. Patuloy pa rin daw ang isinasagawa nilang mass vaccination sa mga alagang hayop maging ang education campaign sa mga pet owners sa iba't ibang bayan. Pinag-iingat at pinapayuhan naman ng otoridad ang mga residente na huwag hayaang lumabas o gumala ang kanilang mga alagang aso. Nakikipag-coordinate kami sa mga munisipyo. Nagbibigay kami ng recommendation. Una, magkaroon ng mass vaccination. Kinakailangan mabakunahan nila yung mga 90 to 95% ng kanilang dog population. Nagsisimula ng pumwesto sa labas ng ilang sementeryo ang ilang tindera sa Batangas City habang papalapit ang undas. Narito ang report ni Denise Abante. Mahigit isang linggo bago ang undas, nakaayos na ang mga paninda ni Imelda sa labas ng Bolbok Public Cemetery sa Batangas City. Ito raw kasi ang pinakahihintay niyang panahon para makapagtinda at kumita ng pera. Sa mahal daw kasi ng bilihin, hindi raw sumasapat ang paglalabada niya kada linggo para sa gastusin at pag-aaral ng kanyang solong anak. Hiling niya ngayon, sana tumubo, kumita ng kaunti, pwede para sa pamilya. Yun nga po, para magkumita ng pera, ayos lang po. Pagtatabas naman ng damo ang pinagkakakitaan ng 60 anyos na si Mang Rolando. Merong 500, merong nakaka 2,000. Ay di sa aking anak lang, mga pambili ng bigas. Ang hiling ko lang sa Panginoon, kumita lagi araw-araw, kahit gano'n. May tustos ko sa aking anak. Ilan lamang sina Imelda at Mang Rolando sa mga naghahanap buhay at kumikita ng pera mula sa patay. Samantala, tiniyak ng Police Regional Office Calabarzon na sapat ang mga kapulisang magbabantay sa mga sementeryo para sa seguridad at kaligtasan ng mga bibisita sa kanilang mga yumaong kaanak. Mayroon po tayong 1,814 na tinatawag nating pads at mayroon din naman po tayong 804 na roving. Mayroon din po tayong mga traffic marshals na 710 and then of course yung ating pong checkpoint at Oplancita, mayroon po tayong 1,063. All in all po, mayroon po tayong 11,362 na personnel na madideploy po para po sa ating undas sa 2023. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Gaganap si Bianca Umali bilang Tera sa Sangre Encantadia Chronicles. Samantala, magsasama-sama sa Black Rider ang action stars mula sa iba't ibang henerasyon. Narito ang report ni Hazel Alviar. Ipinakilala na si Bianca Umali na gaganap bilang isa sa mga bagong sangre sa pagpapatuloy ng kwento ng Encantadia. Gagampanan ni Bianca ang papel bilang Sangre Tera, ang anak ni Sangre Danaya na ginampanan noon ni Sanya Lopez sa Encantadia 2016 at Diana Zubiri sa orihinal na Encantadia noong 2005. Umani ng heart reactions ang larawang ito na ibinahagi niya sa kanyang social media account, habang mensahe ng pagbati naman ang ipinaabot sa comment section ng mga gumanap na sangre ng Encantadia noong 2006 na sina Sanya Lopez at Kylie Padilla at ang OG Sangre Amihan na si Isa Calzado. Magsasama-sama naman ang ilang mga action stars mula sa iba't ibang henerasyon sa series na Black Rider na pagbibidahan ni Ruru Madrid. Magiging bahagi ng serye sina Roy Vinzon, Gary Estrada, Raymart Santiago, Raymond Bagatsing, Zoren Legaspi at makakasama rin si Mateo Garecelli at iba pang mga cast.
Samantala, matapos malamang nasa bahay ni Monique si Carding, susugurin ito ng grupo ni Boss Frank. Makaligtas kaya silang muli sa kamay ng mga kalaban. Ang mga maaksyong eksena sa maging sino ka man, abangan pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Good news mga kapuso, naghahanap ang Kapuso Network ng Master Control and VTR Automation Engineer, TV Transmitter Technician, Electromechanical Engineer, Satellite Systems Engineer, Junior Media Asset Management System Support Engineer at iba pa na makikita sa inyong TV screen. Para sa kompletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Napapatigil ang mga kliyente sa munisipyo ng Nasugbu, Batangas dahil sa mga nakakatakot na Halloween decoration sa loob ng mga opisina. Pasyalan yan sa report ni Paul Hernandez. Nagmistulang horror house ang munisipyo ng Nasugbu, Batangas dahil sa mga makapanindig balahibong dekorasyon dito. Ang mga kwarto, hitik sa iba't ibang horror stories. 17 opisina nito ang dinisenyuhan at nilagyan ng nakakatakot na mga props. Ginawa po namin competition for the whole municipal building po. Pero ito po ay open po sa lahat po ng mga taga Nasugbu, even po kung sa labas po ng ating bayan. Dagdag sa thrill ang transformation ng mga silid para maging abandoned hospital, massacre area at sementeryo. Kaya ang mga kliyente at mismong empleyado natitigilan daw saglit. Ito ang unang beses na magsagawa ng ganitong aktibidad sa munisipyo. Nagugulat po ang aming mga kliyente at natatakot yung karamihan dahil kumbaga iba po ang mga nakikita nilang mga decorations sa aming mga offices. Libreng mapapasyalan ang lugar hanggang sa Biyernes. Kasabay niyan magkakaroon din ng trick or treat sa munisipyo. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 62 days na lang, Pasko na. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Tibog, Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.